Bakit kaya hanggang ngayon ilang buwan ang pinag-uusapan itong dala-dala ng mga anti-Marcos pro-Duterte, yun ang kanilang identity dito sa 18 dating sundalo ng mga ebidensya tungkol sa maleta. Bakit hanggang press conference pa lang? Bakit hanggang social media at sa media pa lang ito? Bakit hindi ito makarating sa korte? Napakaseryoso po ng usapin. Lahat tayo'y naniniwala na mayroong korupsyong nangyari. Bilyong-bilyong pera ng mamamayan ang nawala sa mga palpak or proyektong pinagnakawan ng mga politiko, kontraktor at mga district engineer at mga tauhan ng DPWH. Totoo yan, walang pwede yung makapag-deny yan. Talagang nawala ang malaking pera. Ngayon, ang laging sinasabi nitong mga anti-Marcos at ginagamit ang 18 mga sundalo, dating sundalo, na maraming alam at nag-deliver ng mali-maleta. Galing daw ang pera kay Saldico at kung sino-sinong pinagbibintangan kahit na wala sa gobyerno, kahit na nga pati media, pati nasa social media, binibintangan na binigyan ng pera ng kanilang mga supporters. So, ang tanong, magkakaroon ba ng katotohanan kung lagi na lang sa social media at sa media ang usapan tungkol dito? Natural, wala. Operation siraan ito, Operation Paninira. Dalawa yan eh. Operation Paninira, Operation Siraan. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Samantalang kung kanilang ipinail ang kaso sa korte at yan ang kailang ebidensya, ang korte ang magsasabi yan kung kapanipaniwala o hindi. Magkakaroon po ng closure kapag nasa korte. Pero ilang buwan na, bakit hindi nila madala sa korte ang kailang mga ebidensya? Di ba? So, ibig sabihin nito, kaya hindi nila madala dahil yung mga dapat ay daanan magkaroon ng tamang proseso, hindi nila makumbinsi. Katulad ng ombudsman. Kasi yung mga sinumpaang salaysay na yan, dinala sa ombudsman ng mga ni Atty. Baligod. Pero nagduda ang ombudsman kasi nga parang nagkopyahan lang doon sa sinumpaang salaysay. At hindi daw pwede. Yung 18 kayo, isa lang ang sinumpaang salaysay. Dapat individual mayroong sinumpaang salaysay para maging credible o panipaniwala. So nagduda ang ombudsman. Inirepair sa NBI. Dahil mayroon namang kapangyarihan ang ombudsman na humingi ng tulong sa ibang ahensya ng gobyerno, humingi ng tulong sa NBI. Pagdating sa NBI, hindi pa tapos hanggang ngayon. Hindi pa tapos ang investigasyon. Dahil nga nagduda rin ng NBI, bakit nga ba ganun? Di ba dapat individual ang sinumpaang salaysay? Hindi pwede yung isa lang tapos nagkopyahan lang o pare-pare sa sinasabi. Imposible naman 24 hours. Sa loob ng 2 o 3 taon, magkakasama sila para sa kanilang ginagawa. Mahirap talagang paniwalaan nyo. Pagdating sa cross-examination yan, sa trial, sa korte, kung makakarating, talagang malalaglag isa-isa yan. Pag magaling ang abogado, prosecutor man o defense counsel, mahirap gawin yan. Matindi po ang trial sa korte pagdating sa ganyan. Kahit anong kaso. Pag hindi totoo, luluha ka talaga. Pero pag totoo, kahit anong gawin ng tanong, hindi mo kayang ilaglag. Pero mahalaga doon yung sinumpaang salaysay. Yung kasi ang pagbabasihan ng investigasyon kung merong probable cause para i-file ang kaso. So madalit sabi, kaya hindi nakakarating sa korte, especially sa Sandigan Bayan, itong ebidensyang ito, dito pa lang sa Ombudsman at NBI, nahihirapan na nilang ma-establish na sila'y kapanipaniwala. Iyon ang nangyayari ngayon. O siyempre, yung mga Duterte supporters magagalit. Sasabihin, ebidensya na yan para sa amin. Matibay na yan para sa amin. Yan na yan, totoo para sa kanila. O yan, ayun ho, speculation yan. Kahit siyang korte, hindi ho yan tatanggapin. O, ito yung maleta, itong ebidensya. Aba, sandali, maraming tanong dyan. Bakit may maleta? Ano ang laman ng maleta? Bakit may pera? Saan galing ang pera? Saan dinala ang pera? Ang dami yung tanong dyan. Kahit naikwento mo ng detalyeng gano'n, dapat yan meron pa rin magpapatunay na totoo yung maleta.
totoo yung pera, totoong nag-deliver ka, totoo kung saan galing. Hindi ko pwedeng ikaw lang nagsasalita. Wala na kung ang dating ng mga sundalo, nagkopyahan lang. Pare-pares ang statement. Naku, malabo pa yan sa sabaw ng pusit na paniwalaan. Yun ho yung nangyayari ngayon. Yung Ombudsman, NBI, hindi pa ho makumbinsi hanggang sa ngayon ng mga pro-Duterte at politician, abogado at yung mismong mga dating sundalo na sila ay kapani-paniwala. Iyon ang problema. At kung ganyan ang pagtingin ng NBI at ng Ombudsman, aba, ay alam nila yon pagka kanilang dinala sa Sandigang Bayan, madi-dismiss na. Hindi yan makapaniwalaan. Di ba? Dahil kasi ang maleta, mahirap na mahirap patunayan. Hindi po ganun kadali. Alam ba ninyo sa mga crime, halimbawa ay robbery, yung bahay nyo pinasok, mayroong nakawan, tapos may homicide pa, mayroong pang shooting, kung ano mang karahasan doon. Hindi ho pwedeng ang testigo lang doon yung nandun sa loob ng bahay. Kung ano nangyari. Kailangan mayroong kapitbahay na magiging dagdag na testigo na nagpatunay na hinigaling sa bahay yung mga suspect na yun. Yun talaga ang gumawa ng krimen sa loob ng bahay. Yun ang lalong paniniwalaan, mas matibay. Kasi pagka po yung nasa loob lang ng bahay ang pinaniwalaan, tapos na-trace nila na kaibigan at kabang-anak pala yung suspect, baka ang lumabas dyan inside job pa o tagilid yung kaso. Pero kung mayroong magpapatunay na kapitbahay na talagang yung mga taong yan ang gumawa ng krimen, sila talaga yung nangharas sa pamilyang yan, na kailang kapitbahay, matibay yun. Yun ang pagpapatunay sa sinasabi ko. Yung maleta, kahit maglupasay yung 18 sundalong yan, dating sundalo, na ganyan ang kailang sinasabi, kung walang dagdag na ebidensyang magpapatunay o testigo magpapatunay na talagang kanilang ginawa yun, kanilang idiniliver at pera talaga ang laman nun, hindi pa rin po yun papaniwalaan kung sila lang. Kung may magpapatunay, baka paniwalaan pa. Ganun po yun. Kaya kayong mga followers ng mga Duterte, hindi naman kayo lang ang nanakawan ng pera eh. Lahat tayo. Pero yung sa pantaha, chismis, akusasyon, madaling gawin yan. Pagbibintang, madali lang yan. Pag-aakusa, madali lang yan, katulad ng inyong ginagawa. Pero ang pagpapatunay, dadaan yan sa butas ng karayom na kalawangin pa. Pagdating sa tamang due process at paglilitis sa korte. For your information, hindi naman tayo nagmamagaling. Uulitin ko, madaling mag-akusa, magparatang, magbintang, pero yan ay panibagong paninira. Ang pagpapatunay, kuya, ate, yun ang dapat mong gawin, at pag hindi mo nagawa, baliwala ang inyong mga sinasabi. Please like and share, subscribe and follow.